Bakit kaya ang lumang bahay ni former President Duterte na kulay green ang gate na madalas kanyang pinupuntahan ng isa ay nandito pa, ay ibinebenta na ngayon at napakalalaki nung nakalagay na house for sale? Pero huwag po kayong mag-alala. Yung mga nagmamahal kay Duterte o na followers ni Duterte o DDS na alam ko namang hindi naman yung nakikilala ng personal at kilala si Duterte ng personal, yung pong bahay na yan, isa lang yan sa mga bahay ni Duterte. Kung di ako nagkakamali, isa yan sa pinakalumang bahay ni Duterte. Nasa tabi ng parang may ilog yan sa likod. Kasi nung araw nakarating ako dyan, sandali lang, at saka gabi pa yata yun. No, hapon. Medyo madilim na Medyo liblib na lugar yung yun. Hindi mo rin talaga aasahan na yung isang noon ay Mayor Duterte ay nandun ang bahay sa gilid nung parang may sapa o ilog. Pero ngayon nga po ay may nakalagay daw na house for sale. Baka wala nang nakatira. Kasi si Pulong may sariling bahay. Mansion nga ang bahay ng mga yan Si Baste may bahay din. Si Sara may bahay din. Di ba? Yung kanya namang common law wife, may sarili din bahay yun. Mayaman yun si Hanilet. Daming negosyo nun. Di ba nung panahon ni Duterte Presidente, sabi niya nasa 200 million ang asset niya si Hanilet. Daming negosyo niyan. Nung araw pa. So, may sarili din bahay yan. Yun naman kanyang unang asawa na mother ni Sara, may sarili din bahay yun. So, lumang bahay ito. Baka wala nang nakatira dahil si Duterte nga ay nakakulong sa dahig. Si Hanilet naman, baka merong ibang bahay. Sana walang kinalaman yung lately na pag-aaway-aaway ng pinag-aaway kasi yung mga Duterte. Pinag-aaway ng mga DDS, vlogger at supporters ang mga Duterte family. Lalo na sa issue ng personal na buhay ni Duterte. Pumutok ang mga balita, yung away ng mga vloggers na nagkakampihan sila. Merong vloggers nakakampi ng original na family ni Duterte. Meron namang vloggers nakakampi ng kampo ni Hanilet. Meron namang vloggers nakakampi ng iba pang babaeng nai-involve kay Duterte. Kaya nga nag-warning na si Baste, Vice Mayor ng Davao City, anak ni Duterte, na kayong mga vloggers hindi na nakakatulong sa kanila. Tumigil daw kayo sa inyong mga pinagsasabit ginagawa dahil nakakasira na sila ng pangalan ng mga Duterte. Nag-warning na siya. Ang sabi niya, pag hindi kayo tumigil, marami akong alam sa inyo. Mas masisira kayo pag kami nagsalita. O nakita mo na. Pero ayaw pong tumigil. Patuloy pong nagbabanatan yung mga vloggers nila. Kaya ang tanong ko lang, anong lang ito, bilang Pilipino, bilang media at political vloggers, baka isa rin ito sa dahilan na kaya nakakapagbenta ng property dahil dating malakas na relasyon ng mga Duterte sa magkakabilang panig, biglang nagkaroon ng gap ngayon dahil nga sa pang-iintriga, mapanirang DDS vlogger na may kanya-kanyang interes dahil nag-aaway-aaway yata sila sa financer, producer, director at writer nila. Pera ang pinag-aawayan nila. Malinaw malinaw. Pera at mga babae ni Duterte ang pinag-aawayan ng mga vloggers nila. Kaya nadamay ang pamilyang Duterte. Kaya posible, kaya nga tinatanong ko, para mawala na ito sigurong isyong ito, binebenta na yung bahay para magkanya-kanya na sila ng buhay, kanya-kanya sila ng pamilya, kanya-kanya sila ng bahay na titirahan. Ganun ba yun? At nako po Sir Mike, mukhang meron pong nabubuo na tensyon dito po sa pamilya Duterte, between dito sa grupo nila Sara Duterte at dito naman po kila Hanilet. Nako, ang matindi pa nito, ang mga tao po doon na nagbabantay sa bahay ni Digong, nako, pinalayas po, pinaalis po, ura-urada ang mga tao na sumusuporta kay Digong. Masamang-masama po, love. Ito po yung video.
ba to? Yun, grabe ang... Oo, Davao del Sur. Oh, di ba? Ni Anhime dire, buwis buhay para kay Tatay Digong. Unya, gumikan po adto kay nag-ingon po si Ma'am Hanilit sa una, hilak-hilak siya nga. Salamat sa inyong presensya nga naa mo, nagbantay mo. Unya karon gikalit lang mig papahawa. Oo, si Ma'am Hanilit mismo nag-ingon. Unya ang usa ka tent unta diri pabilin pa kay Para lang silungan unta na to, no? silungan kay Para uman lang tamang lakaw. Oo, Kaya unsa naman ron? kami sa buntag kay wa na masakyan. Sa may sakyan na mo. Unsa? Way masakyan. Manang naalang mi diri karon. Tapos ipatawagan patag pulis kay ipadako. O kung di daw mi mohawa, ipapulis pag yun mi. So, Ang mga nagkuhan og service, no? Nga volunteer man lang mi para kay Tatay Digong. Nangita man lang mi og hustisya para kay Tatay. Yun. Ingon sila dili kinasing-kasing ang ato ang pagsuporta kang tatay kay gitanggal ang tarp. Oo. Sa ilahang gihimo, kinasing-kasing ba ang ilahang gihimo sa ato Dili man kinasing-kasing. Urada-urada. Unsa man ta mga squatter dire? Kailangan naon atong pagsulod dinhi nilaban ta para kay Tatay Digong. Tapos pagpa-exit, isa pa gihangyo ta. Gigunitan pa nako ang liter ni Ma'am Hanilit. Nga dili mi pabiyaon dinhi. Aside ana, napay mga video nga nangakuan dinhi. Napay mga video nga previous nga naghangyo og nagpasalamat si Ma'am Hanilit. Nya karon ingon ana ang nahitabo. Pinakalit niya tapos na nani tungang gabi Grabe. Kaya ba nila nito? 24/7 magbantay sa bahay, sinakripisyo, buwis buhay, mga panglalait, mga bully, sa aming tinanggap. Grabe. Hindi nila nakita. Kahit maski piso, hindi kami nanghingi sa mga Duterte. Dahil mahal namin si tatay, buong suporta. At yun lang, isang desisyon na pinalayas. Pinaalis kami ni Ma'am Hanilit, pinapaalis. Yun, pinatiklop lahat. Yung mga tent. Dahil gusto nila kami ma-pull out. Dahil sa kanilang mga personal interest. Pero wala na kaming magawa. Pero patuloy pa rin tayo pagsuporta kay tatay. Laban lang. Yun ang isang malaking katanungan. Bakit pinaalis ang mga supporter ni Digong doon sa may harapan ng bahay ni Digong at yung binebentang bahay po na yun di ba dating bahay nung mag-asawang Elizabeth at Digong yan. Ngayon binebenta na ni Hanilet. Tapos yung mga tao pinaalis. Nako. Diba? Siyempre talagang magtatampo yung mga sumusuporta kay Digong, yung mga nagbabantay doon. Kasi nga po siyempre, diba, sila pinapakita lang nila yung suporta kay Digong, tapos papaalisin sila. Diba? Sabi nga ng isang babae, hindi man lang daw pinapahalagahan ang kanilang ginagawa na pagbabantay doon. Medyo lang salitang Bisaya pero yun po ang sinasabi, hindi daw po pinapahalagahan ang kanilang ginagawang pagbabantay doon. Tapos yung matandang lalaki nanggaling pa siya sa malayong lugar, nagpunta lang doon dahil naghahanap sila ng sumusuporta sila sa paghahanap daw po ng hustisya para kay Digong. Tapos ganun ang gagawin sa kanila. Wala naman daw po silang bayad dyan. Wala naman daw silang hinihinging kahit ano mula po sa pamilya Duterte. Kaya ayun, diba, sumama ang loob nitong mga taong ito. Pero yun nga, mapapatanong ka din, ba't pinaalis ni Hanilet ang mga tao na yan? Diba, dapat nga matuwa sila dahil merong nagbabantay doon, merong nagbibigil, merong kumbaga, yung suporta ba? Nakikita ni Hanilet na hindi nawawala ang suporta ng mga tao sa kanyang asawa. Pero, di ba, baligtad no? Pinaalis pa yung mga tao. Abay, marami hong speculation na labas. Maraming sapantaha. Kaya, again, dati ko nang sinabi noong araw pa, pag hindi tumigil itong mga Duterte supporter sa kanilang mga pang-iintriga, na alam naman natin kung anong pinag-aawayan, pera lang, sila yung magiging kapahamakan. Sila yung magpapahamak
sa mga Duterte. Di ba tinalakay ko na rin ito nung last year pa? Si Duterte, o si Kibuloy, unahin natin si Kibuloy. Si Kibuloy, kaya nakalaboso. Dahil yung mga fake news ng mga vlogger na kanyang sinuportahan at sumusuporta sa kanya, ginalit ng mga vloggers ang mga otoridad. Kawalan ng respeto sa mga otoridad, sa pulis, sa NBI, sa DOJ at sa ating korte. Dahil yung ginagawa nilang fake news at kakakampi kay Kibuloy, pineke nila si Kibuloy kung ano-ano mga sinabit, naniwala naman yung mama. Kaya parang nag-rebelde at ayaw sumuko. O ano nangyari? Nahuli rin. Kalaboso. Nakatulong ba yung mga vloggers? Wala. Nung nagkakagulo na, nawala na yung mga iingay na vloggers Ay yung mga personalidad na taga-SM Minay, ang iingay nung hindi pa nang kakaroon ng operation at paghuli kay Kibuloy. Ang tatapang sa mga press conference. Pero nang aktual lang na mag-operate ang PNP, nawawala na sila doon. Pati mga vlogger nila, bahag ang buntot, nagtaguan yung iba. Kaya ang aking analysis at opinion, yung mga vlogger na yan, ang sumira at nakasira kay Kibuloy kasi napahamak si Kibuloy. Napaniwala nila yung mama, na sila ipuproteksyonan at tama ang ginagawa. No one is above the law. Patay kang bata ka. Bagsak sa batas. Ito rin si Duterte, ganun din. Marami rin vloggers naniwala. Yung Duterte, yung kasing Kibuloy vloggers at Duterte vloggers, hindi naman ako nakakalayo. Sila rin. Anong ginawa nila? Pinagtanggol ang kaliwat kanan kahit na mali ang ginagawa ni Duterte, kinonsente, ngayon, dahil no one is above the law, nakasuhan, kinulong. Nung nakakulong ngayon, nakatulong ba sila? Hindi rin. Lahat ng mga vloggers na nagtanggol sa kanila, parehong sila rin, at sa tingin ko, opinion ko, sila ang nagpahamak. Kaya nakakulong yung magkaibigang Duterte at Kibuloy. Ngayong nakakulong na, wala ka nang narinig, pinag-aaway nila. Yung mga babae pa, umano, nakaibigan at malapit kay Duterte. Kung ano man ang relasyon, hindi ko na alam. Diba? Dahil sa pera na nanggagaling umano doon sa kailang mga pinagtatanggol. Nag-away-away sila. Nakita mo na yan. So, balik tayo doon sa pagbebenta ng bahay. Ano ngayon sasabihin ng mga DDS? Sasabihin nila, wala ng pera ang mga Duterte kaya nagbebenta ng bahay. Kalokohan yun. Kaya ibinenta siguro dahil wala na si Duterte, hindi na nakatira doon Kung sino nakatira doon, baka maghanap na rin ng ibang bahay. Kasi maraming bahay yan, si Duterte. Kung di ako nagkakamali, ang sabi sa akin ni Kibuloy noon, 2 bahay na naibigay niya kay Duterte nung araw pa Kahit nung pagkatapos ng term niya na bilang presidente, may bagong bahay pa rin So, hindi ko mawawalan ng tirahan si Duterte. May mga bahay na iba yan. Nakapront lang yung lumang bahay niya na merong kulay green na gate. Yun ang akala ng marami. Pero maraming taga Davao na alam nila may mga iba pang bahay si Duterte. Kaya huwag kayo mag-alala, hindi titira sa college Duterte. Ang kanyang pamilya hindi maghihirap. Magaganda ang bahay niyan. Ay nga kay Pulong pinakita na nga sa social media nung nakaraan lang, di ba? Mansion, isang compound. Di ba? Ayan lang ho yan. So, kung totoong ibinebenta, totoo man o hindi, ano ba ito? Para saan ito? Baka sabihin ng mga DDS, kawawa naman si Duterte, nagbebenta na ng bahay. Hindi nyo alam ang totoo. Kawawa naman, wala ng pera kaya nagbebenta ng bahay. Hindi rin totoo yun. Baka wala nang nakatira, kaya ibinebenta. Baka wala nang titira, kaya ibinebenta. Pero yung dahil wala ng pera, malabo yun. O mawawalan ng bahay dahil ibebenta, malabo rin yun. Kasi labo yan ng sabaw ng pusit. Ang totoo dyan, baka lumipat na ng bahay ang kanyang mga ibinabahay kasi naman, hindi bagay doon sa bahay na yun. Luma na yung bahay. Tabi pa ng parang sapa ilog ang dami subdivision magaganda sa Davao, hindi ba? Tatawa ka na lang, Maging maingat po kayo. Huwag magpapaniwala sa kung ano-ano kagad. Kailangan i-double check nyo. Hindi naman ako nakikialam. Interpretation ko, analysis ito, at opinion ko ang aking mga sinasabi. Nako, totoo po yan, Sir Mike. Totoo yan. Talagang yung mga vlogger ni Digong at ni Kibulok ang mga nagpahamak din po sa kanila. At kumbaga parang ginawa nilang sandata itong mga vlogger na ito para sirain ang ginagawang operasyon laban dito kay Kibulok ng ating gobyerno. 'Di ba? Fake news sila ng fake news. Ang daming fake news noon.
Lalo na nung pumasok na sila General Torre do sa loob ng compound ng KOJC. Naku, ang daming fake news na pinalabas noon itong mga grupo ng mga vlogger na to. Saka ano po, talagang ano yan kumbaga itong mga vlogger na to mag-aaway-aaway yan kasi pagalingan sila, pataasan sila ng viewership. Kita nyo kapag nag-live yung isa, magla-live yung isa, lahat sila naka-live. Talagang ano sila, talagang nag-aagawan sila ng mga viewership kasi nga yun ang kumbaga yun ang goal nila, kumita. Hindi talaga para ipagtanggol si Digong o ipagtanggol si Kibulok. Talagang para lang po pagkakitaan nila ang mga tao na ito. Saka ito pa, sa dami po ng fake news na pinapakawalan nitong mga taong ito. Kita nyo, sila pa biktima, sila pa ginigipit, sila pa kinakawawa. Ang dami na kasuhan dyan Diba, yung mga vlogger ni Kibulok, kinasuhan yan. Yung iba, sedition, yung iba, ano ba yun? Mga pambabasto sa mga naka-uniforme. Marami pong nakasuhan dyan at alam ko, ongoing ang kaso niya mga yan. Diba? Doon po naman sa bahay, talagang napakamalabo po talaga na si Digong kaya sabihin na kaya binebenta yung bahay dahil naghihirap. Hindi. May away lang between the Dutertes sa mga babae ni Digong. May away lang yan. Mayroon pong hindi pagkakaintindihan. Saka isa pa, di ba, bakit ibebenta ang isang bahay na mahalaga sa mga anak ni Digong? Maaring baka walang kwenta ito kay Hanilet kasi syempre di naman sila dyan na talaga nakatira, hindi naman sila dyan talaga nagsasama ni Digong. Alam naman nila yun, talagang hindi mo mahagilap si Digong dyan sa bahay na yan. Yung bahay na yan for front lang talaga. Kunwari mahirap, kunwari nagtitiis lang sa lumang bahay, pero totoo marami pong bahay na pag-aari itong si Digong at mga magaganda at mga mansion pa. Hindi pa nga presidente si Digong, di ba? May alam na ni Trillanes ang mga bahay nitong mga anak ni Digong at mismong bahay ni Digong. Ayaw lang aminin ni Digong yan, pero marami pong bahay talaga si Digong. Maraming properties. Dyan nga sa bahay na yan, magpapa-schedule ka nga pag pupunta ka kay Digong At dapat mayroon kang kaibigan ni Digong na kasama o kakilala na malapit kay Digong na hindi makakatanggi si Digong at magpapa-schedule ka ng pagpunta dyan. Diba? Hindi po talaga kumbaga sabihin nagigipit na sila, pambayad sa abogado kaya binibenta. Hindi po. Ito nga po ang ano niyan, tinanggal na. Yung pong paskel na nakalagay for sale, tinanggal na. Siguro may nagpatanggal, baka pinatanggal ng mga anak ni Digong o naisip ni Hanilet na wrong move ang ginawa niya dahil sa halip na makatulong para kumbaga kumbaga yung makakuha ng simpatya, ang nangyari backlash. Napasama pa yung paglalagay ng paskil na yan. 'Di ba? Kaya tinanggal na. Tapos nga yung mga tao doon pinaalis, 'di ba? Ora-orada. Biruin niyo 10 oras ng gabi pinaalis yung mga tao. 'Di ba? Kaya po tinanggal na yung paskil kasi nga palpak yung drama, palpak yung strategy. Sino ba naman kasi ang nagpayo na ano yan? Na ilagay yan dyan na for sale at ibenta, kung tutuusin, hindi naman kailangan ni Digong na ibenta yan. Saka isa pa, kahit na, kumbaga, yung sasabihin wala ng pera mga Duterte kaya binebenta yan. Siguro sila PBBM baka baka mga sila yung naghihirap, sila Duterte hindi pa. Baka yun ang mangyari pa Baka si Digong pa pinakamayaman na dating presidenteng nabubuhay.
sa ating bansa sa sobrang dami ng pera na nandiyan. Meron nga ako nabasa article. Birthday ni Digong, 100,000,000 ang pumapasok na pera sa kanyang account. Hindi alam kung kanino galing. Pati si Sara, meron ding mga account. Diba? Wala pong katotohanan. Hindi po talaga maniniwala ang mga tao na ang mga Duterte naghihirap kaya binebenta yung bahay. Drama lang nila yan. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Salamat, Sir Mike Abe, sa inyo pong video na aking nareaksyonan. At nalaman natin, di ba, na yung bahay pala na yan, tabing ilog. Tapos, binigyan ni Kibulok ng bahay si Digong, 2. After ng pagka presidente ni Digong, binigyan pa pala ulit. Di ba? Alam nyo, credible na na makukuha na natin ang impormasyon. Etong si Sir Mike Abe, kaya ako po ay nakasuporta sa kanya. At gustong-gusto kong nire-reactionan yung kanyang video kasi talagang mapupuno ka ng information, magkakaroon ka ng idea at diba, walang fake news. So, yun lamang po MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Maraming salamat. Mama Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.